Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nating batiin ng belated happy birthday si Jomuel Manangkil at sa Martes naman ay birthday ni Janet Manangkil. Ang pagbati ay mula sa aming kaibigang si Ate Julie Manangkil mula sa Australia. Happy listening kina Ginena Carney, kay Ate Marianita Nicolas from LA, US, kay Mirna Fabia mula naman sa Riyadh, Saudi Arabia, kay Sed Ang mula sa Dublin, Ireland, kay Ate Melika Fuir mula sa Avondale, Arizona. Pagbati rin kay Junelia Domingo at sa mga members ng Santa Mesa Heights UMC na nagdiwang ng ika-70th anniversary last Sunday. Pagbati rin sa aking mga kapatid na kina Louie Rodriguez, Augusto Umali at Ricardo Umali. Ganyan din kay Kuya Boy at Ate Revi Soriano, kay Ate Ruth Pangilinan, Ellen Castillo, Patricio Suryaga at sa aming mga kaibigan na sina Bogs at Gala Castro. Ano ba ang magiging senaryo sa paghuhukom? Bilang mga tagasunod ni Jesus, ano ang tatanungin sa atin ni Jesus sa paghukom kung saan siya ang uupong hukom upang hatulan ang sangkatauhan? Ito ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 25:1 hanggang 14. Hayaan ninyong basahin ko ang mabuting balita Biblia ng Mateo 25:1 hanggang 46. Sa maluwalhating pagdating ng Anak ng Tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad nang ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sagot ng mga tuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?"
At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ayon sa mga Bible scholars, ang araling ito'y hindi lamang basta isang parabola, kundi ito'y propesiya ni Jesus tungkol sa darating na paghuhukom, kung saan siya ang uupong hukom ng sangkatauhan bilang anak ng tao. Dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, patas at makatarungan ang gagawin niyang paghukom sapagkat naranasan niya kung paano maging tao. Si Jesus ang binabanggit sa propesiya tungkol sa paghukom na nasusulat sa Daniel 7:14. Ganito ang sabi, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. At mababasa rin natin doon sa aklat ni Joel 3:2. Ganito naman ang sinabi ni Yahweh, titipunin ko ang lahat ng bansa at dadalhin sa libis ng Jehoshaphat. Doon ko sila hahatulan ayon sa ginawa nila sa aking bayan. Ang mga propesiyang ito'y magkakaroon ng katuparan sa pamamagitan ni Jesus na nagsabi naman ng ganito sa ating aralin. So ikumpara natin yung mga binasa kong propesiya kanina at sa sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus doon sa verses 31 and 32. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ang malaking kaibahan lamang dito'y gumamit si Jesus ng metaphor ng paghahambing sa mga maliligtas bilang mga tupa at sa mga mapapahamak bilang kambing. Pag-aralan natin ngayon ang ilang mahalagang bagay tungkol sa paghuhukom kung saan tayong lahat ay haharap kung kaya't napaka-importanting mapaghandaan natin ito. Una, ang lahat ng tao sa buong mundo'y paghihiwalayin sa dalawang grupo. Ang unang grupo na nasa kanan ni Jesus ay itinulad sa mga tupa. Sila'y pinagpala at aanyayahang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ganito ang wika sa verse 34 ng ating aralin. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Napakatamis ng paanyaya, halika kayo, salita ng mainit na pagtanggap. Ang ikalawang grupo na nasa kaliwa ni Jesus ay itinulad naman sa mga kambing. Sila'y mga isinumpa at itatapon sa impyerno. Ganitong wika sa verse 41 ng ating aralin. Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Napakapait na pangungusap. Lumayo kayo sa harapan ko. Pangungusap ng marahas na pagtataboy. Ang mga pinagpala ng Diyos ay tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga sinumpa ay itataboy sa kaparusahang walang hanggan. Take note, parehong walang hanggan.
Kaya lang, yung pinagpala ng Panginoon ay walang hanggang gantimpala, samantalang yung isinumpay walang hanggang kaparusahan. Mabuti na lang sana kung merong katapusan yung pagpaparusa. Ngunit katulad ng gantimpalang walang hanggan, ang parusa ay walang hanggan din. Sabi sa verse 46 ng ating aralin, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Matinding babala ito sa ating lahat. Kung tayo'y pagpapalain ng Diyos, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung tayo'y isusumpa ng Diyos, tatanggap tayo ng kaparusahang walang hanggan. Kaya't ang dapat na maging consuming passion ng ating puso'y ang pagpalain ng Diyos. Ang dapat na talagang pinagsisikapan natin ay ang mag-impok hindi ng kayamanang panlupa, kundi kayamanang panlangit, sapagkat ito ang makapagbibigay kasiyahan sa Diyos. Kapag ang Diyos ay nasiyahan, beyond description ang ipagkakaloob niyang pagpapala. Ikalawa, tayo'y gagantimpalaan ayon sa ating ginawang kabutihan. Wika sa Roma 2:6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Dito sa ating aralin ay mas specific. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa sa pinakamaliit mang lingkod, disipulo o tagasunod ni Jesus. Wika sa verse 10 ng ating aralin, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Inelaborate ito ni Jesus doon sa kanyang sinabi sa Mateo 10:40 hanggang 42 na ganito nasusulat. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, tiyak na tatanggap ng gantimpala. Sa Panginoon ay walang maliit na paglilingkod. Ano mang gawin natin upang suportahan ang pagsusulong ng The Great Commission ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ito'y gantimpalang hindi nasisira, na siyang dapat nating hinahangad kaysa mga gantimpalang pansamantala lamang. Maganda ang description tungkol dito ni Paul na mababasa natin sa unang Korinto 9:25. Ganito ang sabi, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Wala ba itong conflict sa doktrina na tayo'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, bunga ng ating pananampalataya kay Jesus? At hindi dahil sa mabuti nating gawa, gaya ng sinasabi sa Efeso 2:8-9? Walang conflict. Pananampalataya kay Jesus ang nagligtas sa atin, wala nang iba. Ngunit ang pananampalataya natin kay Jesus ay naipapakita sa ating mabubuting gawa. Sa sandaling sumampalataya tayo kay Jesus, hindi na sarili natin ang nasusunod, kundi ang utos at halimbawa na ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa Mateo 22:37 hanggang 40 na lahat ng kautusan ay nabubuod lamang sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dito sa ating aralin, ang mga gumawa ng kabutihan sa kapwa ay napabilang sa mga nasa kanan ni Jesus. Sila ang mga pinagpala na pinapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat ang ginawa nila sa pinakahamak mang mananampalataya ay kay Jesus nila ginawa. Ano-ano ang kabutihang kanilang ginawa? Pinakain ang nagugutom, pinainom ang nauuhaw, dinamtan ang mga walang damit,
Dinalaw ang mga may sakit at pinuntahan ang mga bilanggo. Ang ginawa nilang kabutihan ay para doon sa mga nasa laylayan ng lipunan. Bawat tagasunod ni Jesus ay dapat masangkot sa works of mercy at acts of justice bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Ang works of mercy ay hindi simpleng pagbibigay lamang ng limos, kundi ang pagtulong sa kapwa upang lumakas ang loob, magtiwala sa sarili at maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Kabilang sa works of mercy, ang pagtulong sa organisasyon na ang misyon ay tulungan ang mahihirap na makatayo sa kanilang sariling paa. Ang acts of justice ay ang pakikisangkot sa mga kampanya laban sa mga gawaing yumuyurak sa karapatan at dignidad ng tao bilang nilikhang kalarawan ng Diyos. Kabilang sa acts of justice, ang pagsuporta sa organisasyong lumalaban sa human trafficking at sa violation ng human rights. Ang works of mercy at acts of justice ay napakalaking gawain na ito ay dapat sama-samang isinusulong ng mga tagasunod ni Jesus sa diwa ng pagpapakumbaba para sa kapurihan ng Diyos. Tulad ng aking sinabi, napakalaki ng gawain ito. It is so huge na hindi ito kayang gawin ng isang tao, ng isang iglesia o ng isang organisasyon. Ang kailangang ma-involve dito ay ang community of believers. Ganito ang definisyon ng Biblia tungkol sa kung ano ang mabuti ayon sa Mika 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ikatlo, tayo'y parurusahan dahil sa kabutihang dapat sana nating ginawa, ngunit hindi natin ginawa. Ito ang tinatawag na sin of omission. Ang focus ng parusa ay hindi dahil sa kasamaang ginawa, kundi dahil sa kabutihang hindi ginawa. Anumang kabutihang ginawa natin sa ating kapwa ay kay Jesus natin ginawa. Sa isang banda, anumang kabutihang hindi natin ginawa sa ating kapwa ay kabutihang ipinagkait natin kay Jesus. Ang Kristyanismo'y hindi lamang pag-iwas sa paggawa ng masama, kundi intentional ding paggawa ng mabuti. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang isyu ng pag-iwas sa paggawa ng kasamaan, kundi isyu rin ng intensyonal na paggawa ng kabutihan. Kapag wala lang tayong ginagawang masama, ay wala pa rin tayong score. Magsisimula lamang tayong maka-score kung sa hindi natin paggawa ng masama ay gumagawa naman tayo ng mabuti. Umiwas sa kasamaan, gumawa ng kabutihan, ito ang dapat maging panuntunan natin bilang mga tagasunod ni Jesus. Si John Wesley, ang founder ng Methodism, ay nagpalaganap ng tinatawag na 3 simple rules of living. Ganito ang itinatadhana nito: do no harm, do good, and stay in love with God. Huwag gumawa ng masama, gumawa ng mabuti, at manatiling umiibig sa Diyos. Sa makatwid, hindi tayo pwedeng maging ermitanyo na namumuhay na hiwalay sa mga tao at ang tanging ginagawa ay mag-meditate, mag-reflect upang mapangalagaan ang kabanalan. Tulad ng asin, kailangan tayong humalo sa lipunan upang mahadlangan ang pagkabulok nito at makapagbigay ng lasa sa buhay. Galit ang Diyos
Ang totoo'y isusumpa ng Diyos ang sino mang magkait ng kabutihan sa kapwang nangangailangan. Wika sa verses 41 hanggang 43 ng ating aralin, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit, at nung ako'y nasa bilangguan. Ang Panginoon ay hindi nagugutom, hindi nauuhaw, hindi nawawala ng tahanan, at hindi nabibilanggo, ngunit nangyayari ito sa Kanya sa tuwing pinagkakaitan natin ang kapwang nangangailangan nito. Gayong pinagkalooban naman tayo ng pagkakataon at resources na makatulong. Sa tuwing tayo'y pinasasagana ng Panginoon, ang nais niya'y makatulong tayo sa nangangailangan. Ganito ang wika sa 2 Korinto 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Napakaganda rin ang sinasabi sa Kawikaan 19:17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kapag ang Panginoon ang nagbayad, napakalaki ng interes, liglig, siksik at umaapaw. Kailanman ay hindi natin mahihigitan ang ibinabalik na pagpapala ng Diyos. Kaya kapatid, matuwa ka kung ang tinulungan mo'y walang kakayahang magbalik ng iyong itinulong, sapagkat ang Diyos ang magbabalik at tiyak na higit pa. Ito ang essence ng winika ni Jesus na higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, marami pong salamat sa paalala sa amin na sa pagdating ng iyong anak na si Jesus bilang hukom ay tatanungin kami kung ano ang ginawa namin sa aming kapwang nangangailangan, lalo na doon sa iyong mga lingkod na isinusulong ang Ebanghelyo at ang The Great Commission. Tulungan niyo po kaming maging tapat hanggang sa wakas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.